Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagkakala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Akayawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat ng inaabot ng pangaral ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa ating sa Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Akayawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Akayawa. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon sa Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan, upang tayo po ay panoorin at pakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw. 4:30 ng hapon dito po sa Facebook Live. Muli po isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa at loobin po ni Akayawa na magbukas siya ng pangunawa at magbukas din ng puso sa lahat po ng aabutin ng pangalan. Ang ating pumpaksa sa hapon pong ito, kaunting kaalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng ating pong paksa, hinggil po doon sa sinulat ni Pablo sa Roman 9:6 hanggang 18. At doon sa 6, ang sabi doon, hindi nangangahulugang nawalan na ng kabuluhan ng salita ng Diyos, sapagkat hindi lahat ng mga Israelita ay kabilang sa bayang hinili niya. Muli natin pasalamatan si Akayawa sa buhay na ibinahagi pa niya sa atin, sa lahat ng ating mga kapatid sa kapulungan, maging doon sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Patuloy na binibigyan tayo ng pagkakataon na ganapin natin yung gampaning ibinahagi niya sa atin. Ano ba yung gampaning yon? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos maliban dito. Marahil po, madaling lagi na natin napapakinggan yan. Kaya lamang yung pagganat, yun ang mabigat na. Tayo nga pala ngayon ay October 8, 2025 at ganata pong alas 4:27 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. At loobin po ni Akayawa na patuloy siyang sabi nga natin ay kung wala ko yung pagbubukas kasi ng pangunawa, wala rin saysay. Sa bagay, yung ating paksa ngayon ay yung salitang pagpili, napakabigat isipin sa nakikita natin sa mga relihiyon na ipamamaralin nila yung bagay na hindi naman pala nakasulat sa dami billion ho yung gumagawa ng mga relihiyon na mali sa panuntunan ni Akayawa. Kaya sana yun ang ating panalangin, pakiusap kay Akayawa. Malay natin, loobin ni Akayawa, di ba? So alas 4:29 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. Sa lahat po na nakabuti ng pangaral ng The Assembly of Yahweh Teach, loobin nawa ni Akayawa na may paunawa sa bawat isa. Lalo katulad nitong ating paksa na ito. Ulitin ko yung paksa natin. Hindi ito nangangahulugang nawala na nakabuluhan ng salita ng Diyos sapagkat hindi lahat ng mga Israelita ay kabilang sa bayang pinili niya.
Biro mo, sa dami-dami ng mga Israelita, meron pang pinili, ano. Ganon din, ito kung ating itutuloy na ito regarding dun sa buhay ni Job at saka ni Lot. Kung hindi natin matatapos yung buhay ni Noe, bukas kung loloobin ho yung kay Lot, ano. Balikan lang ho natin, baka sakaling may matutunan tayo doon sa naging buhay ni Noe, no. Kasi mahalaga rin ho ito na balikan natin yung istorya. Yan, katulad nung ginawa rin natin kahapon na binalikan natin yung panahon nila Esau, ni Cain, ano. At ito naman, balikan natin yung talambuhay ni Noe. Baka ho doon sa iba, hapyaw lang ang kanilang napakinggan. Tuloy na ho natin, ha? Tuloy natin. Dire-diretso tayo ngayon, ano? Tuloy na natin. Ito ho'y nakalagay doon sa yung lahi ho ni Adan. Yan, para ho mas makita natin. Sabi dito, ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Siya'y nilikha niya na lalaki at babae at matapos pagpalain siya'y tinawag niyang sangkatauhan. Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth. Sa kanyang kalarawan, nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng anak na lalaki at babae, namatay siya sa gulang na 930. Ito ho yung lahi ng mga matuwid, ano. Ito yung lahi, o yung kay Adan muna ho, para makita lang muna natin. Doon sa lahi ni Seth. Yan. Si Seth ay 105 taon ang maging anak niya si Enos, nabuhay pa siya ng 807 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 912 taon. 70 taon naman si Enos nang maging anak niya si Kenan, nabuhay pa siya ng 815 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 905 taon. Si Kenan naman ay 70 taon ang maging anak si Malel. Nabuhay pa si Kenan ng 840 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 910 taon. So dito, inisa-isa ho dito, at nakalagay ho dun sa prime dito, si Noe na may 500 na ng maging anak niya sina Shem, Ham, at Japhet. Yan o yun. Dito sa Genesis 4, makikita ho natin dito, ayan, yung lahi ni Cain. Ito ho yung lineage nung kay Cain, ano. Ayan. And then, ayun o, 17, sinipingan ni Cain ang kanyang asawa, nagdalang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki na pinangalan ng Enoch. Pagkatapos nagtayo si Cain ng isang lungsod na ito'y tinawag na Enoch bilang alaala sa kanyang anak. Si Enoch na ama ni Eran, na ama ni Mehujael. Anak naman nito si Metusael na ama ni Lamech. Nag-asawa si Lamech na dalawa, sina Ada at Sila. Naging anak ni Ada si Jabal, ang ninuno ng mga nagpapastol ng mga baka at ang mga tumitira sa tolda. Kapatid nito si Jubael na siyang namang ninuno ng mga manunugtog ng alpa, flauta. Naging anak naman ni Zila si Tubal-Cain na ninuno ng lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Si Tubal-Cain ay may kapatid na babae, si Naama. Sinabi ni Lamech sa dalawa niyang asawa, "Dinggin ninyo itong aking sasabihin, Ada at Sila, mga asawa kong gili, may pinatay akong isang kabataan sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Kung saktan si Cain, ang parusang gawad sa gagawa nito'y 7 patong agad. Ngunit kapag ito ay siyang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan." Ang angkan ni Seth, muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa, at ito'y nanganak isa pang lalaki. Sinabi ng ina, "Binigyan niya ako ng Diyos na kapalit ni Abel na pinatay ni Cain," at ito'y tinawag niyang Seth.
Si Seth, ang ama ni Enos, noon nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanyang sa kanilang pagsamba. So, doon pa lang makikita natin na meron pala talagang henerasyon, katulad nitong nakalagay nga doon sa 5, no, kay Noe, yung henerasyon ni Adan. So, inulit-ulit ito sa aklat ng Genesis at idinitalye sa 5 kabanata ng Genesis. Ang makadiyos na linya ng lahi ni Seth na salungat sa makamundong lahi ni Cain. Genesis 14:17 hanggang 24 yung aking binasa. Kung ipagpalagay na walang patlang ang mga henerasyon, si Noe kumakatawan sa 10 henerasyon mula kay Adan. Nang 180 taon o 82 taon na si Lamech, nagkaroon siya ng anak, pinangalan niya itong Noe. Ay sinabi mula sa lupang ito na isinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang luluna sa lahat ng ating pagpapagal at paghihirap. Kaya Noe ang pinangalan niya sa kanyang anak. 5:28-29 ng Genesis. Mula sa umpisa, makikita natin na si Noe maging espesyal dahil siya lamang ang miyembro ng kanyang lahing pinagmulan na ipinaliwanag na ang pangalan. Sinabi sa kanyang amang si Lamech na ang kanyang anak na si Noe ay magbibigay lunas. Ang pangalang Noe ay katumbas ng salitang Hebreo para sa kahinga o ginhawa. Mabilis nating matutunan na si Noe ay magbibigay ng kaginawahan sa kanyang angkan. Genesis 6:1-8, kung saan makikita natin ang walang humpay na resulta ng pagbagsak ng tao sa kasalanan habang dumadami ang kasamaan sa buong mundo. Inakusahan ng Diyos ang sangkatauhan sa kanilang ito. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Genesis 6, basahin nga ho natin. 1. Napakarami ng tao sa daigdig ng panahong iyon, nagkaroon sila ng mga anak na babae. Ang makita ng mga anak ng Diyos, yung lahi o yung sinasabing makadiyos, hindi ho angelo yan, na mga babaeng anak ng tao. Yung anak ng tao, yung salaman. Ayan. Magaganda ang mga ito, pumili sa kanila, kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipahihintulot na mabuhay ng habang panahon ng tao. Bakit? Sapagkat siya'y makalaman. Nagkaroon ng merge. Kumbaga, naghalo na. Hindi nalalampas sa 120 taon ng kanyang buhay sa daigdig. Nang panahon yun, may mga higante. Hindi ito yung higanting literal, kundi ito yung mga makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos at sa mga anak ng tao. Nakita niyo yun? Na meron talagang anak ng Diyos at merong anak ng tao, yung salaman. Ang mga higanting yun ay tinanghal na madakilang bayani. Ayun, dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Ang daming nangaral niyan, puro anghel. Na nagkaroon ng wika ng mga anak na higante na 9-footer, hindi pala, kundi, ang sabi doon, ang mga higanting yon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikhapan niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga tao. Ngunit, si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Tanyo ba yun? Gusto ko kasing maintindihan ng marami. Yung bang mga tao na namatay nung panahon ni Noe at yung mga tao sa panahon ng ni Lot, meron bang pinili si Yahweh noon? Meron, no?
Para lang maintindihan ng marami sa atin. Na, kasi iniisip ng marami, yung nakikita natin mga aral ng mga reliyon, na pinaglabo-labo na nila. Samantalang meron palang ganito, kaliwanag, na nakasulat sa banal na kasulatan. Ha? Meron palang ganito. Sabi doon, ngunit na kahit nasa ganitong sitwasyon, meron pa rin pag-asa. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. 8. Sa kabila ng kabilang kasamaan na lumala na sa mundo, may isang taong natatanggi sa lahat. Isang tao na ang buhay ay kinaroroonan ng mabiyayang kamay ni Yahweh. Nakatagpo si Noe ng pabor sa Panginoon. Ipapadama na ng Diyos ang kanyang hatol sa mundo dahil sa kasamaan nito. Ngunit ipinagkaloob niya ang kanyang biyaya sa pagliligtas kay Noe sa kanyang pamilya. Sana maintindihan ng bawat sa atin yung liwanag ng sinasabi ng ating binabasang kasulatan. Nasita sa ano. Bakit? Kasi hindi naman wala namang relihiyon na nagbigay ng ganitong pag-aaral. Ang relihiyon kasi ay nakapokus lamang sa pananalapi. Wala ko silang pakialam kung maliligtas ka o mapapahama ka. Dito, doon sa ating pinag-aaralan, pinaliwanag niya na nakasumpong si Noe. Ibig sabihin, kung ilalagay natin sa panahon natin ngayon, may mga nakasumpong nung biyaya na yan. Ano? Para lang mas maintindihan natin. Hindi kailangan dito papasok ka dun sa simbahan, iglesia, na sinasabi nung maraming mga relihiyon. Hindi ko kailangan. So, maliwanag, ano? Doon sa 6:9 ng Genesis, ang pasimula ng kwento tungkol sa baha, at sa puntong ito, natin matutunan tungkol sa buhay ni Noe. Si Noe ay isang taong matuwid. Sabi dun sa 9, ito ang lahi ni Noe. Si Noe, lalaking matuwid, walang kapintasan, nung kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Si Noe yan, ha? Si Noe ay lumakad na kasama ni Yahweh. Ilalagay mo sa panahon natin, kasama ba natin si Yahweh? O katulad din lamang tayo nung mga napahamak sa panahon ni Noe? Biro mo, puro kasamaan ang nasa isip ng tao ng panahon na yun. Puro kasamaan. Tsaka talagang puro panglaman. Hindi ba? Halos makikita ang pag-unlad ng kanyang spiritualidad sa description ng buhay ni Noe. Spiritual, ha? Spiritual. Sa pagsasabing si Noe ay matuwid, alam nating masunurin siya sa mga utos ni Yahweh. Sa abot ng kanyang makakaya at sa kanyang kaalaman kung paano gagawa ng mabuti sa kanyang panahon. Wala siyang dungi sa kanyang henerasyon at namumukod-tangi sa lahat ng tao sa kanyang panahon. Pero palang ganon. Pero sa panahon niya, siya lang yung namumukod-tangi. Di ba? So, hindi pala, kasi yung iba ho, parang awkward na yung bang pamumuhay niya bilang maging matuwid. Parang awkward sa kanya. Yung iba, ayaw matatawag na banal. Di ba? Sabi nga ng iba, pagka masyado kang madasalin, baka ang wika, lumagpas ka sa langit. Tingnan niyo yung makalamang punto, ano. So, doon pa lang makikita natin na meron talagang mabubuhay o mamumuhay
namuhay dito sa mundong ito na katulad ng gusto niyang ipamuhay sa bawat isa ating nasa kapulungan. Habang ang matao ay nandadaya, nabubuhay naman si Noe ng isang buhay na marangal at walang kinatatakutan. Sa huli, lumakad si Noe kasama ang Diyos, parehong ng kanyang ninunong si Enoch, 5:24 ng Genesis 3. Nagpapahiwatig ito na hindi lamang isang masunuring buhay, kundi ng isang buhay na may masigla at malapit na relasyon kay Abay Yawa. Pakita natin ang masunuring buhay ni Noe na pinakita sa kanyang kahandaan na sumunod nang walang tanong-tanong sa utos ng Diyos na gumawa ng isang arko. Genesis 6:22, 7, 5, 9, 9, 8:18 ng Genesis. Kung iisipin na maaring hindi pa nakakakita si Noe at ang kanyang henerasyon ng ulan, ngunit sinabihan ng Diyos si Noe na gumawa ng isang malaking sasakyang pandagat na napakalayo sa tubig. Napakalaki ng pagtitiwala ni Noe sa Diyos, ano pat agad siyang sumunod. Makita ang walang kapintasang buhay ni Noe sa kanyang pagsunod sa Diyos sa konteksto ng paparating na puot ng Diyos sa sangkatauhan. Sinabi ni Pedro, Apostol Pedro, may isang mangaral ng katuwiran, sabi niya dun sa 5, 2 Peter 2:5. At kung paano ang matandang daigdig ay hindi pinatawad bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ay masasamang tao ay dinalhan ng baha. At sinabi naman ng manunulat ng Hebreo na hinatulan niya ang sanlibutan, 11:7 ng Hebreo. Sa pananampalataya si Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katuwirang ayon sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng kanyang matuwid na pamumuhay sa buong panahon ng paghahanda sa paparating na paghatol, nagpatuloy si Noe sa tapat na pagsunod kay Abay Yawa. Bilang ebidensya ng kanyang paglakad kasama si Abay Yawa, pagkatapos ng baha, nagtayo si Noe ng isang altar at nag-alay ng mga handog kay Abay Yawa, 8:20 ng Genesis. Ang pagsamba ang sentro sa buhay ni Noe. Sa lahat ng nasabi sa atin pong pinalakay kay Noe, ano ngayon ang ating matutunan sa kanyang buhay? Si Noe ay isang halimbawa ng buhay ng pananampalataya. Yung sinabi niya doon sa 11:7 ng Hebreo. Sa pananampalataya, si Noe na mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakikinggan ng babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambayanan. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katuwirang ayon sa pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ni Abay Yawa tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking arko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan ng sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya kay Abay Yawa. Hindi kailangan subukan ni Noe ang Diyos bago siya sumunod. Kasi ganun Noe. Ng tao minsan sinusubukan muna ang Diyos bago sumunod. Di ba? Inutusan siya ni Abay Yawa at kagyat siyang sumunod. Pangkaraniwan na lang ito sa buhay ni Noe. Si Noe nagmula sa makadiyos na lahi ni Seth na sinabihan ng Diyos. Si Seth ang ama ni Enos. Noon nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. 4:26 ng Genesis. Si Noe ay bunga ng henerasyon na sumunod at nagtapat sa Diyos. Kung gagawin nating modelo ang buhay ni Noe, wala nang mas maganda pang alituntunin na dapat sundin kundi ang maging matuwid
walang kapintasan sa ating henerasyon at lumakad na kasama ni Abayawa. Sa ibang salita, maging tama ang relasyon kay Abayawa at tama ang relasyon sa iba at magkaroon ng isang maayos na relasyon kay Abayawa at gumagalang at sumasamba sa kanya. Ito rin ang tugon ni Yahwashai sa tanong ng isang dalubhasa sa kautusan. Ano yon? Ano po ang pinakadakilang kautusan? Sabi niya. Mateo 22:37-39. Ang Biblia Tagalog. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Napakaraming beses nating napakinggan yung sitas na yan. No? Pero ang tanong, yung ba ay nangyari o nagawa? Kasi maraming tao sa panahon ni Noe, ang kanilang kaisipan ay puro panglaman. Kaya nakita na ni Abayawa yun eh. Gugunawin ko ang wika. Wala na silang naisip. Puro kasamaan na lamang. Ibig sabihin, puro panglaman. Puro dito sa buhay na ito. Wala na yung buhay na pagkatapos mong mamatay. Kaya paulit-ulit na sinasabi natin, nung panahon na yun, nung babalaho yun ni Noe doon sa panahon na yun. No? Sa panahon naman ng Kristo, yung babala, yung mangyayari sa 70 AD. Sa panahon naman natin, yung babala tungkol doon sa ating magiging, kumbaga, katakdaan, yung kamatayan, babala rin po yun. Kaya sinasabi nila yung darating na paghukom. Hindi. Pero nyo, may paghukom na nangyari doon sa panahon ni Noe. Meron ding paghukom na nangyari doon sa panahon ni Lot. May paghukom na nangyari din noong 70 AD. Anong ibig sabihin ng salitang paghukom? Yun yung kamatayan. Di ba? O iniisip kasi ng marami, yung paghukom, darating ang Kristo, huhukuman ng lahat. Hindi ko totoo yun. Hindi na mangyayari yun. Ni panaginip. Baka panaginip na lamang ho yun. No. So ituloy ko lang mo ng bagya. Kung teolohiya ang pag-uusapan, makakuha din tayo ng ilang aral mula sa buhay ni Noe. Una sa lahat, ipinapakita sa buhay ni Noe ang walang hanggang katotohanan na tayo ay naligtas dahil sa biyaya ni Abayawa sa pamamagitan ng pananampalataya. 2:8 ng Efeso. Si Noe ay hindi isang natatanging individual dahil nakaya niyang paglabanan ang makasalanang kalikasan na taglay nating lahat. Sumakanya ang biyaya ni Abayawa na kung hindi ipinagkalob sa kanya ay mamamatay din siyang kasama ng lahat ng masasamang tao na nalunod sa baha. Si Noe ay isa ring pamunahing halimbawa na inililigtas ni Abayawa ang kanyang mga hinirang pinili. Makikita natin na naging matyaga si Abayawa patungkol sa paparating na baha habang itinatayo ni Noe ang arko. Unang Pedro 3:20. Na noon ay mga suwail na ang Diyos ay matyagang naghintay ng mga araw ni Noe. Habang ginagawa ang daon na nooy kakaunti sa makatwid ay 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Pangalawang Pedro 2:5. At kung paano ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman ililigtas si Noe na tagapangaral ng katuwiran, kasama ng 7 iba pa noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan ng baha. Alam ni Abayawa kung paano iligtas ang mga makadiyos, mga hinirang, mga pinili mula sa pagsubok. Ang katotohanan ito'y malinaw na sinasabi doon sa pangalawang Pedro 3:9. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa inyo na hindi niya ibig sino man ay mapahamak, kundi lahat ay dumating sa pagsisi. Si Abayawa ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan.
Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon. Kanino ba siya nagbibigay ng pagkakataon? Doon lang ba sa makasalanan? Hindi ho Kaya nakikita nyo, minsan lagi doon sa aking paunang pananalita. Salamat tayo kay Abay Hawa sa pagbibigay niya ng buhay, na binibigay niya tayo ng pagkakataon. Hindi lamang mo doon sa makasalanan, tayo rin. Kasi habang araw-araw na gumagawa tayo ng kabutihan, yun yung pagkakataon natin Kasi mawawalan tayo ng pagkakataon kapag dumating na yung panahon o katakdaan. Tatandaan yung sinasabi ko kanina, sa panahon ni Noe, sa panahon ni Lot, meron mga babala Panahon noong 70 AD, ganun din. Nagbigay rin siya ng babala doon sa mga Hudyo, doon sa Mateo 24. Laging may babala Laging may babala. Kasi alam niya talaga ang tao ganun Pero sa kabila ng mga babala na ibinibigay ni Abay Hawa, nananatili ang tao. Palibasa nga yung salaman. Ngayon, doon lang natin makikita ngayon kung talagang pinili ka. Kung ikaw ay may sikhay, na katulad ng paggawa ni Noe na sumunod sa kalooban ni Abay Hawa, doon lang natin makikita. Pero kung sa araw-araw, wala tayong ginagawa. Yung salitang pag-ibig sa ating kapwa, yung pag-ibig sa ating kay Abay Hawa. Kasi hindi nga talaga natin makikita o magagawa ang isang bagay na hanggat hindi natin naiibig si Abay Hawa ng buong puso. Kasi pagka merong kapalit si Abay Hawa, hindi buo, hindi talaga natin naiibig ang ating kapwa. Kumbaga, bulag tayo dun sa aspeto ng pag-ibig sa ating kapwa. Di ba? Pero mo, araw-araw binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Di ba? Kaya lang, anong ginagawa natin doon sa ating pagkakataon? Di ba? Ang buhay ni Noe ay nagsisilbing isang paalala na tiyak na darating ang hatol ni Abay Hawa. Saan? Sa kasalanan. Kasi kung araw-araw ka nga, binibigyan ka nga ng buhay, binigyan ka ng pagkakataon, pero nananatili ka sa paggawa ng kasalanan, sa paggawa ng laman, ano ang kahantungan mo? Diba? So sana nagkaroon tayo ng pagkatuto doon sa mga bagong nanonood, doon sa mga bagong nakikinig. Hindi lamang ito doon sa mga dati. At saka doon sa mga sabi nga hap-hap. Meron talaga yan hindi mo mawala Kasi nga yung laman, mandaraya yan. Yung laman. Pwede kang dayain yan na inaakala mo na sumasampalataya ka, pero sa kakulangan nga ng gawa. Yun. So yun po mga kapatid At bukas kung loloobin ni Abay Hawa yung kay Lot, so yung salitang paghukom, hindi katulad nung paghukom na haharap ka sa Kristo at hahatulan ka dahil sa kasalanan. Hindi ganun yun. Yung paghukom na ginawa niya sa panahon ni Noe, paghukom yun Yung panahon ni Lot, paghukom rin yun. Yung panahon ng 70 AD, paghuhukom din yun. Para kanino? Para doon sa mga masasama. Doon sa mga nasa laman. Tatandaan natin. So yun. Lobin po ni Abay Hawa na sana ipaunawa sa bawat isa sa atin. Sa lahat po ng natin tinalakay ngayon. Sana naging maliwanag sa marami, hindi lamang sa ilan. Itong ating tinalakay ngayon. Kay Noe yan, yung kay Lot. Tingnan natin. Baka, sabi ko nga kanina, baka may matutunan tayo. Balikan natin yung istorya nila. Ayun. Salamat po. Teka. Ayan.
Takot sa ilan, no? Mm-hmm. Magandang hapon. Ayan, teka ha. Hindi ko mahawakan na naman. Ito lang ako sa Facebook. Ayan, teka. Baka marami akong malibanan. Ayan ha. Ayaw siyang papigil eh. Sister Gina Macar, Vladimiliana Umali, Juliet Umali, ayun. Brad Sam Rotoni, Lisa Ingenibli Corsiga, Carlo Roll, Sister Elizabeth Dens, Sebastian Juarez, Sister Lolita Corsiga, Leonardo Corsiga, Fernando Pronevo Abillera, Lolita Corsiga, Joel Suela, Fortunato Juarez, Sister Loren Paulan Fernandez. Kung ano yung maabutan ko, hindi ko mapigil yung kursor. Sister Vivian Mana. Ang coronavirus po ba may tuturing na paghukom? Toda raba. Basta ho yung ipinadadala ni Abay Hawa na lumilikha ng kamatayan. Itsura na rin ho yan ng paghukom. Lahat. Yung bagyo, yung lindol, sakit. Yan ho. Kaya kung sino man, halimbawa, ang namatay doon, hindi ibig sabihin naman, sabi nga ho, makasalanan. Pwede rin yung inalis na yung buhay ng isang tao roon dahil siya ay matuwid. Pwede rin. Basta yung may pagdating ho doon sa salitang kamatayan, itsura na ho yan. Pero mo, yung sinasabi nga nila, hinukuman niya. Diba? Sinuwi pa ang naghukom, hinukuman niya ang sanlibutan. Teka. Shirley Bando Abrera, Sister Cristina Juarez, Vlad Carlo Rol, Joel D., Melchor Pasis, Vladimir Umali, Vivian Bandahumana, bawat sakuna po ba like the big one na in-expect ng mga tao, judgment sa mga tao. Lalabas yan sis, kukuha ng buhay yan eh. Miski nga yung kamatayan, di ba? Doon sa 9:27, itinakda sa isang tao ang mamatay na minsan at pagkatapos paghukom. O judgment din yan eh. Di ba? Bila ng mali. So wala po pala yung sinasabi ng mga relihiyon na bawat isa daw ay harap sa Great White Throne Judgment. Meron mo ba nito bro? Wala eh. Walang ganon. Kasi nga ang tao habang nabubuhay at pagka ikaw ay hindi nabuhay, na maguli, itsura ka na ng patay eh. Hindi ka ipinanganak na muli. Di ba yung sabi nga doon sa Juan 3, hindi daw ipinanganak ng laman, laman nga. Yung ipinanganak ng espiritu, espiritu nga. Kinakailangan kayong ipanganak sa espiritu. So kung ang isang tao nabuhay nang hindi nakilala si Abay Hawa,
at inabot na siya ng kamatayan doon sa katakdaan, mananatili na lang siyang patay. Di ba? Kasi hindi niya nasunod yung ibigin mo siya ng buong puso. Ibigin mo ang iyong kapwa. Walang batas ang isang nasa laman eh. Walang batas na katulad ng batas na sinasabi ni Abayawa. Di ba? So wala yung ano na yan, yung sinasabi nilang kasi niliteral nila yung sa Revelation na Great White Throne Judgment. Eh bakit white? Di ba? Pero mo hahatulan lahat. Hindi na kailangan yung paghatol na yan. Kasi pagka ikaw inabutan ng katakdaan, bakit may Great White Throne Judgment na literal? Wala na. Oh, di ba? Wala na. Kasi nung nabubuhay ka, ano ba ang ginawa mo? Ginawa ba yung katulad ni Noe? Ginawa ba yung katulad ni Lot nung ikaw ay nabubuhay? Di ba? Kung ikaw ay ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay at nasa laman ka, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di ba? Doon sa 8 ng Roma, maliwanag din yung sinasabi doon na. Oh. Tingnan nyo doon sa 8.5 ng Roma. O, 4. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nangagsisilakad o mangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Bakit? Sapagkat ang mga ayon sa laman nagsitalima sa mga bagay ng laman. Datapot ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman, kamatayan. So kung ikaw ay namatay ka na nasa laman ka, ang kaisipan ng laman, kamatayan. Di ba? Ibig sabihin, spiritually dead ka, patay ka na. O paano magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kung patay ka spiritually? Wala ng pag-asa eh. Kaya kinakailangan yung salitang pagkabuhay na maguli ngayon. Habang ikaw ay nabubuhay, gawin mo kung paano yung sinasabi sa panahon ni Noe na lumakad siya sa katuwiran, nakasama si Abayawa. Kasi maraming tao hindi naman lumalakad na kasama ni Abayawa eh. Iba ang kasama. Maraming tao lumalakad, iba ang kasama, hindi si Abayawa. Eh si Noe lumakad na kasama ni Abayawa. Di ba? O kaya nga, naligtas sila eh. Nalitong kuha, purihin, pasalamatan si Abayawa sa napakalinaw na araw sa kapulungan din sa iyo, bro. Salamat kay Abayawa po. Sister Lori Calderon, Shirley Bandojo Abrera, John Mer Corsiga, Sister Maria Victoria. Ayan, sana ho ay nabasa ko na lahat. Halimbawa, ang sa digmaan, namatay ka, itinakda na yung katakdaan sa iyo. Di ba? Gera. O, namatay ka doon sa gera na yon. O, itinakda sa iyo, mamatay na minsan. Pagkatapos ng paghuhukom. Kung ikaw ay lumakad sa laman, hindi ka na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Inabot mo na sa kamatayan eh. Hindi ka nabuhay spiritually. Di ba? Saka ang kabigatan nga doon yung salitang pinili. Yun, ang napakabigat tanggapin ng isang nasa laman. Kung ikaw meron kang banal na espiritu, siyempre matutuwa ka dahil biro mo, kabilang ka doon sa pinili. Kabilang ka doon sa hinirang. Nakatulad ni Noe. Katulad ni Lot. Di ba? At marami pang iba. Jen L. Juarez. Ito, hindi ko nabanggit kanina. Sister Shirley Reverisa, Joel D. Sister Christina Juarez. Nagluluko yung cursor. Hindi siya mag-steady. Kaya papatlang-patlang yung aking pagbasa. Sige ho. Sana wala akong nakaligtaan. Doon naman sa aking pangalawang monitor, wala naman lumabas. Ayan.
Ah, Rosana Rose. Sabi ni Brother Milano. Kasi pagbalik daw ng Kristo, doon pa lang bubuhayin yung mga nangamatay at gagawin ng paghatol at harap sa Great White Throne of Judgment. So, bro, napakaraming nangahawakan dyan sa aral na yan. Napakarami. Ay, si Brad Jesse Juarez nga pala. Yan. Joel D. Carlo Rod. O, hindi ko nakita yung si Brad Jesse kanina. Dito na lang sa pahuli. Nagluluko talaga yung aking O, pasensya na doon sa mga kapatid na hindi natawag kung meron man. So, yung naghahawak doon sa Great White Throne Judgment na niliteral, kasi nasabi nga ni Juan dyan sa Apokalipsis, ang Apokalipsis ay spiritual yan. Walang bagay dyan literal. So, kumbaga, palibasa, nga nasa laman yung nangangaral, di niliteral. Yung Great White Throne Judgment. Samantalang, dito pa lang pala dito sa mundong ito, at ikaw ay nabuhay ng nasa laman, at hindi ka nabuhay na maguli, talagang hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, tingnan ninyo, pansinin ninyo paano mangyayari na yung mga patay ay bubuhay maguli? Ibig ba sabihin, yung mga makasalanan na namatay nung panahon na yon, bubuhay niya maguli. Hindi may buhay na wala kang gana pala. Wala na rin Hindi mo na rin mapapatay yung mga buhay na yun dahil binuhay na maguli. Diba? Ang konteksto kasi ng salitang binuhay na maguli, hindi ka na magkakaroon ng kamatayan. Dahil binuhay na maguli ka Diba? Brad Jesse Juarez. Pero yung mga sakuna bro at lahat na nangyayari, matagal naman na yung plano yon. Tama po ba? O tama, lahat nga kasi ng mga bagay na nangyayari dito sa mundo ito, plano na lahat ni Abay Yahweh yan sa simula pa lang. Yung mga, halimbawa, namamatay din sa aksidente, namamatay. Kaya nga sinasabi nga, kahit na anong dasa, kahit na anong panalangin natin, at yan ay itinakdanan ni Abay Yahweh, yung tigilin mo, at ba sinasabi sa Ecclesiastes, walang makapipigil sa diwa o sa espiritu. Wala. Tinakda na kasi yan yan? Pero yung mga sakuna bro at lahat ng nangyari, matagal naman nun yung plano yun. Tama po ba? Kaya hindi nangyayari ang sakuna dahil sa maraming masama o sobrang sama ng tao dahil lahat naman ng tao ay planado na. Lahat yun. Yung masama at mabuti. Doon sa Panagoy 3, sa kanya rin ang galing Sa Job 12, yun daw mandaraya at saka nadadaya, sa kanya rin. So lahat siya may hawak. Walang bagay dito sa mundong ito na hindi niya hawak. Yung buhay ng bawat hininga ng bawat kanyang nilalang. Siya may hawak Di ba? Ayun, sabi ni Brother Mundo Umali, o nga bro, marami kang dinabasa. O yun, marami. Dahil natatabunan siya Natabunan ng ibang Yung pagka nagkasunod-sunod na yung sunod-sunod, natatabunan na. Kaya hindi na ako makapagbasa. Ayan, katulad niya, ni Gawal, Jeloy Fritz. Nag-ano lang sa akin. Bibian Bandomana, yung white horse. Po, Brad, may horse ba talaga? Todarada. Wala niya sis. Baka yung literal na white horse. Meron yung itsura ng pinakamahal na kabayo dito sa mundo. Yung akala mo, yung kulay puti na kumikinang. Parang silver. Pinakamahal yun Pero pagdating dun sa spiritual, wala. So, pagka literal, meron. Kasi sinasabi nga ng iba, meron daw mga hayop sa langit. Tingnan ninyo yun Kumbaga, ginagawa lang nilang yung mga bagay na spiritual. Pati yung bang mga bagay na hindi naman dapat na, pero at saka hindi nga hindi naman talaga tao pupunta sa langit. Walang hayop sa langit. Meron ba? Wala naman. Sa mga opinion na lang yan. Kata-katahan lang yan. Sige ho, sana, ako dun sa mga kapatid na hindi ko nababasa. Sige ho. Kahapon nga, yung si Rina Rianyo, hindi ko rin napagtuunan ng pansin kahapon.
So yun. O yun o, sa susunod, ululobin niya ba yawa bukas. Tuloy po natin yung ating ika-4 na bahagi. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Yahawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at patuloy na pagpalain ni Yahawa sa bawat segundo, minuto, oras, araw, gabi na ating pong lalagi sa mundong ito. Muli maraming po salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.